Nako, mga sangkay, yari po ngayon ang Meralco. May balita po tayo ngayon at ito po ay bad news. Sa Meralco, mukhang sineryoso po ito ni PBBM. So masamang balita ito sa Meralco. Mukhang seryoso pala talaga si PBBM sa kanyang sinabi, mga sangkay, na nung banggitin niya yung tungkol po sa kalokohang nangyayari sa Meralco laban po sa mga consumers. Ngayon, mga sangkay, meron po tayong balita. Pinagbabayad o pinagre-refund ang Meralco ngayon ng gobyerno. Nako, mga sangkay, malaking halaga to. Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, no? Alam nyo na ang inyong gagawin, guys, para lagi kayong updated dito sa ating YouTube channel. I-subscribe nyo na po. Okay? Para every comment or commentary or ano pa bang mga opinion natin dito, mga sangkay, lagi kayong updated. Alright? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito, pag-usapan po natin to. Kasi ayon po dito sa report, ito, nabigla po ako, nagulat po ako dito, mga sangkay, no? Breaking news ito, kapapasok lang, guys. Ayon po kasi dito, Meralco is directed by the Energy Regulatory Commission or ERC to refund 9 billion. Pambihira. 9.5 billion. Or equivalent, mga sangkay, ito. Ang laki ng pera na pinapa-refund sa kanila. Diba? Ito yung mga sangkay, oh. Equivalent average refund rate for all customer classes in the amount of 3,448 pesos per kilowatt hour. Ayan. So talagang bad news po ito sa kanila ngayon, mga sangkay, no? Kasi, mukhang sineryoso po talaga ito ni PBBM. Kasi kung hindi seryoso, walang ganito, mga sangkay, pinapa-refund na. 9.5 billion, ang laki nun. So, sobrang laki pala talaga. Alam nyo, matagal na po itong nangyayari, mga sangkay. Simula nung nawala po si Ferdinand E. Marcos kasi, siyempre, yung nag-iisang matalinong naging presidente. Kasi dati, mga sangkay, itong Meralco, hawak po ito ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand E. Marcos. Pero nung nagkaroon po, mga sangkay, ng Peking Revolusyon, noong time na yon, 1986, ang nangyari, mga sangkay, ayan na, nagkandaloko-loko na po ang Pilipinas. Kasi, lahat ng mga pagmamay-ari ng gobyerno, mga sangkay, ginawang private, pinamigay, o binenta sa mga private individual na mga negosyante. Tapos, ito pang malala, yung 1987 Constitution, sinarado po yung foreign direct investment sa ating bansa na mas maluwag sana. Ginawan po ng 60-40 na pabor na pabor po sa mga mayayamang negosyante. Pabor sa mga oligarko. So talagang ang Pilipinas, mga sangkay, pinamunuan ng mahabang panahon ng mga mayayamang negosyante. At kahit po yung mga nakaupo sa gobyerno, walang magawa kasi puppet lang po sila. Pero ngayon, mukhang si BBM mayaman naman po, 'di ba? Kung tutuusin, bilyonaryo po ito si PBBM. Kasi we know the story of Marcos well. Kaya nga po, mga sangkay, kung titingnan po natin yung kanyang SALN, 'di ba? Sobrang laki. Bakit? Simple lang. Guys, Marcos 'yan eh. Pero yun na nga po, mga sangkay, ayan po. Meralco is directed by the ERC to refund 9.5 billion pesos or 0.3448 kilowatt hour. So,
Sa lahat daw po ito, sa lahat po ng mga customers. So, ang tanong dito, paano kaya i-refund ito? Sa loob lamang po ng 6 months, kailangan po nilang mabalik. Kasi kung hindi nila mababalik, ang tanong dito, ano po ang magiging parusa? Kukunin ba ng gobyerno ang Meralco? Alam nyo, mas maganda nga kung gobyerno nga hawak ng Meralco eh. Kasi mas mapapabuti po yung pagpapatakbo niyan. Hindi po gagawing negosyo. Kasi ito, ang ginagawa po nila, kikita sila ng sandabakbak. Kita nyo mga sangkay, ang ginawa nila, yung mga nawawalang nagamit na kuryente dahil po sa mga jumper at kung ano-ano pa. No? Pinababayad sa mga Pilipino. Saan ka nakakita nun? Negosyo nila, pero ang problema sa kanilang negosyo, ang nagbabayad, yung mga customer pa. 'Di ba? Sasabihin nila, marami kasing nagja-jumper eh. Kaya maraming nagja-jumper. Kasi nga, hindi nakatanim yung kuryente nyo sa ilalim ng lupa. Kung ganun ang sistema na ginagawa nyo, may makakapag-jumper pa ba nun? 'Di ba? Yung mga mayayamang bansa, ganun na po ang ginagawa nila eh. Nasa ilalim na po ng lupa. Wala, nakakagalaw. 'Di ba? Nakatanim na eh. 'Di ba? Mayroon pong maayos sa sistema. Sa China, ganun, mga sangkay, wala kang makikita doon ng mga kable ng kuryente. Dito sa atin, pambira, spaghetti wire na malala. Sino ba naman ang, pag inilagay mo yan sa squatter, ay naku po, yung naalala ko yung palabas mga sangkay. May natanggal lamang pong may inano lang tinanggal po doon yung mga nag-aayos ng kuryente na isang wire. Pambira, buong barangay, walang kuryente. Yung pala, buong barangay, naka-jumper. Ganun po yung sistema. Ngayon, kasi nga, hindi maayos. Tingnan nyo yung mga spaghetti wire, di ba? Para makasapot po ng ano ba ito? Sapot ba yung Tagalog niyan? Yung sa yung sa spider, di ba? Ang bihira. So, ito. Budol na naman tayo para may ma-update lang. Huwag na kayo umasa. PBBM, ituloy-tuloy mo na to. Patunayan nyo na hindi to budol. Kasi ito, nagdududa itong ibang mga kababayan natin. I hope it's true, sabi dito. And that it actually reflects on our bills. Sana, no? Consumers immediately notice when electricity rates go up and most people don't mind paying more if it truly reflects their actual consumption. What matters is transparency, making sure every charge is clear, justified, and accurately represents what was used. Exactly. Tama, Sir Arnie. Yan na naman, tapos wala na naman. Pero hindi din po natin masisi mga kababayan po natin bakit nagdududa, di ba? Kasi nga, sanay na po tayo ng ganitong sistema. Well, ano ba ang inyong opinion tungkol dito? Pinagbabayad ang Meralco ng 9.5 billion sa mga customers. Payag ba kayo dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.